Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo at sama-sama po tayong sasamba at aawit sa ating Panginoon. Sige nga po, sama po sa pasimba habang lahat para sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po sumayaw, umawit sa Panginoon.
muli po tayo sasamba sa ating Panginoon. Maaari po ba tayo magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga na to? Amen.
nagsasamba. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah.
napakabuti mo sa aming mga buhay. Kahit na napapabayaan ka namin, pero yung pag-ibig mo ay tunay at wagas at hindi nagmamaliw sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat. Kaya sa umaga na ito, Panginoon, hayaan mo na sambahin ka namin, na manampalataya kami sa inyo at makinig sa iyong mga mabuting salita, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang gawain na ito, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus ang lagi magsabi ng Amen. Manatili po tayong nakatayo ng paggalang sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 13. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinakang kami inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa mga masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman, saksi namin ng Diyos, hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo, ay may karapatan kami humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip, ay naging magiliw kami sa inyo, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtatrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kaniman habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dagisay, matuwid at walang kapintasan ng aming pagtutungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Purihin po ang pagbabasa ng buhay ng ganang salita ng ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Ngayon po umaga na to ay meron po tayong bisita, poging-poging pastor. Siya po ay taga San Rafael. Siya po ang pastor ng San Rafael. Si Pastor Jimmy Fernandez. Palakpakan nga po natin si Pastor Jimmy Fernandez. Hindi ko na po masyado siya ipakikilala dahil pang second time na po niya to na mag-guest speaker sa atin. Yan. Sige po, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, napakaganda at napakagwapo mo ngayong umaga niyo. Amen. Praise God. Kung meron mang lugar na
pinakagwapo at pinakamaim at pinakamagandang tanawin, saan po natin matatagpuan? Sa loob ng church. Kasi ako naniniwala, ang totoong iglesia ay mga totoong Kristiyano. Amen? Totoong tao. Talagang, yun po talaga ang kahulugan ng iglesia. Alipunan ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Pag sinabing sumasampalataya ay talagang mga taong binago, pinatawad, at nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa umaga pong ito, maraming pong salamat at sa ngalan po ni Pastor Amoni, siya po'y katubang po sa gawain ng Panginoon sa San Rafael. Ako po sa kaingin, siya naman po sa kapihan. At sa biyaya ng Panginoon, kung ano man po yung kalagayan natin ngayon ay hindi po pangkaraniwan. Talagang normal naman po yan kahit saan church. Pero ang isa sa pinakamagandang tanawin natin, yung ating ginawin, sabi po doon mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Nagbago po ba ang Diyos? Pinagkulang po ba tayo ng Diyos? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Di ba nararamdaman natin kahit na minsan sinasabi natin, marami tayong pagkukulang, pero ang Diyos kailanman hindi tayo pinagkukulang. Alam niyo po sa buhay po natin, sabi nga ni Ate Del, tinanong ko kung ilang taon na, tayo po ay nasa 13 taon na. At alam ko sa 13 taon, alam kong ang dami-dami ng bagay na nangyayari sa ating buhay. At maaaring iba naglelo, maaaring taon, buwan, nawala, tapos biglang bumalik. Ganun naman talaga ang realidad eh. Ano nga ba ang bago kahit naman yung mga unang iglesia, ganun po yung nangyayari. Pero ang pinakamaganda, ang Diyos, ano man yung mangyari, magpabago-bago man ang itsura ng church, minsan may sound system, nagkakaproblema, minsan papalit-palit ng mga speaker, papalit-palit ng mga kurtina sa church, kung ano pa man. Kahit nga tayo, nagbabago yung katawan natin. Amen po ba? Dati, gwapong-gwapo ako noon. Ngayon, talagang iba na yung nararamdaman natin. Humihina na yung katawan, marami ng bagay na nararanasan natin physically. Pero wala akong natandaan na ang Diyos kailanman pinabayaan tayo. Meron po ba kayo natandaan na pinabayaan tayo ng Diyos? Hindi tayo pinagkukulang. Possible na nararanasan natin dahil tayo yung nagpapabaya. Pero ang Diyos, kumpleto. Sabihin nga natin, kumpleto. Kumpleto ang kasulatan, ang kabuuan o panukala ng Diyos sa lahat ng mga hinirang na tinawag ng Panginoon. Kaya kung susunod lamang tayo, talagang everyday ng buhay natin, masasabi natin napakabuti ng Panginoon. At tayo po, alam natin na tayo po ay nasa huling panahon. Ang dami-dami na pong bagay na nangyayari. Kaya siguraduhin po natin na yung paglilingkod po natin ay intact. Siguraduhin po natin yung paglilingkod natin kahit ano man yung mangyari, mananatili ako sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Juan 15:16, ang sabi doon, hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Sino ang tumawag? Siya ang tumawag sa atin para tayo ay umayo, magbunga, at manatili ang bunga. So umaga pong ito, ang ating pong topic, ay may kinalaman sa pang-araw-araw ng ating buhay. Na makita natin ano ba talaga yung buong katungkulan natin bilang mananampalataya. So sinasabi ko, tayo na mga nakakilala sa Panginoon. Hindi lang basta nakakilala, lumawak yung kanilang kaalaman, naintindihan nila. Kasi kapag hindi natin naintindihan yung panukala ng Diyos, yung bagay na pagkakatawag sa atin ng Diyos, maaaring mag-in and out lang tayo. Kumbaga, para bang walang katiyakan. Para bang si Pablo, sabi nga, hindi ako sumusunto sa hangin. Sigurado siya. So sa umaga pong ito, sigurado po ba kayo na kayo po ay tinawag ng Diyos? Ngayon, kung tayo po ay tinawag ng Diyos, alam niyo po ba, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos ay meron pong kaakibat na responsibilidad. Tignan niyo si Solomon, Si Solomon na anak po ni Haring David.
pinakamatalino, maraming kaalaman na ibinigay ng Diyos. Sa kabuuan ng kanyang buhay, makikita natin, di ba? Lahat nasa kanya lahat. Lahat ng bagay na pwedeng ikasiyan ng tao, nasa kanya ng lahat. Pero sa huling aklat niya, sa Mangaral 12:13, sabi niya, dalawang bagay lang ang pwedeng gawin ng tao. Yung buong katungkulan, ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Tayo ngayon, bilang mananampalataya, ay meron po tayong responsibilidad. At palagi po tayong papasok ngayon sa ministeryo ng paglilingkod. Sabihin nga natin, paglilingkod. So, ang lawak po, pag sinabi kong paglilingkod, ay napakalawak. So, ang paglilingkod ay hindi lang sa loob ng church. Paglilingkod sa kapwa, sa pamilya, sa mga kaibigan. So, napakalawak po nito. So, ibig sabihin, ang paglilingkod natin, hindi lang tumutukoy ito sa pang-araw-araw natin ginagawa dito sa loob ng church, lalo na kung every Sunday, hindi lang po yun. Ang totoong paglilingkod ay nagaganap kapag wala po tayo sa loob ng church. Amen po ba? Yung nasa loob po ng church, dito lang tayo hinuhubog. Tinuturuan tayo, kumbaga dito tayo para bang inilalagay tayo ng Diyos para tayong cellphone na china-church tayo Kasi sa paglilingkod natin sa labas, talagang marami po tayong pagdadaanan, maraming struggle, maraming sagaban. Pero purihin natin ang Panginoon sapagkat dapat malinaw sa atin na ako'y tinawag ng Diyos. Alam ko yung manuscript, alam ko yung plataforma ng Diyos sa buhay ko. Kaya kahit ano man yung mangyari sa buhay ko, patuloy pa rin akong maglilingkod sa Panginoon. Kaya ang topic po natin sa umagang ito, sabi po doon, what is the right way to serve God? Ano ba yung tamang paglilingkod sa Diyos? Ano ba yung tamang paraan? Yung bang paglilingkod ko na ito, sigurado ba ako na ako ay nasa tamang kalagayan? So, ibig ba sabihin, Pastor, merong mali? Meron po. At maliwanag yung sinasabi ng Mateo 7:21. Alam ko, familiar po tayo doon. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. So, lahat ng tao tumatawag. Pero makita natin sa verse 22. Di ba nagsabi doon yung mga apostol, yung mga siguro mga pastor yun, mga leaders, mga sinasabing sila ay mga Kristiyano. Sabi niya, kami nagpalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan, gumawa kami ng himala. O maaaring sabihin natin, Panginoon, matagal na ako sa church. Doon na ako tumanda, doon na ako ipinanganak. Pero ano ang sabi ng talata? Hindi po kayo nakikilala. So dito sa umaga pong ito, meron po tayong 4 na bagay na makikita sa aklat ng Thessalonica. Bagamat ang Thessalonica, kung titignan natin, nakasentro ito dun sa sinasabing the rapture o the second coming of Christ. Pero dito sa chapter 2 ng unang Thessalonica, meron po akong nakitang 4 na bagay para makita natin na yung paglilingkod po natin ay tama. Una, makikita po natin dito, serving with inspiration that comes from God. Sabi nga natin, inspiration. Inspiration. Ano ba yung inspiration? Tinignan ko po sa dictionary, ang inspiration po, a feeling of enthusiasm you get from someone. Ito yung pakiramdam natin na meron tayong pinaghuhugutan ng lakas. Yung someone nito, pwedeng bagay, pwedeng tao. Halimbawa, kaya ako ay gumigising ng maaga. Di ba meron ganun sa TV? Bakit ka ba gumigising ng umaga? Bakit ka ba mag-abroad? Kasi para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kailangan ko, ito yung inspirasyon, ito yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Kasi para mabili ko yung mga bagay na gusto ko. Masama po ba ito o hindi? Hindi po ito masama. Kaya natitignan natin lahat ng bagay na may konektado dito sa panlupa, yung mga earthly things. Ito po yung mga bagay na panandalian lang, nawawala, minsan bumihina, minsan hindi nyo napapansin, nasasayang, di ba? Yung ikaw ay galing ng abroad, ang dami mong naipundang, pagkatapos sa isang saglit, nagkaroon lang ng bagyo, lindol, nawasak. So parang ganun din tayo. So ano yung inspiration na sinasabi natin? Ito yung inspiration na sabi doon sa ating talatang binasa. Sabi po doon, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob upang ipahayag
ang magandang balita. Amen? Sino yung kausap dito? Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Alam niyo, ang unang Thessalonica, ito po ay isang syudad na napakalaki. Kung baga titignan natin, parang Manila. Napakaganda. Kaya lang makikita natin sa Thessalonica, halos sabi po ng mga pag-aaral, halos 3 buwan lang yung inilagi ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Bakit? Kasi inusig po siya. Kumbaga siya talagang pinagbintangan po siya kasi nga noong mga panahon yun, maraming mga Hudyo na talagang tangka siyang ipakulong, hanapan siya ng mga hindi magaganda. Lalo na si Pablo ay napakatapang po niyan. Kasi maraming mga Hudyo na sinisiraan siya. Lalo doon sa mga emperador, sa mga leader, sabi niya, yung taong yan ay nangangaral ng ibang hari, na meron daw ibang hari na darating at ito yung Kristo. At ang sabi yung taong yan ay talagang sinisira yung batas ng mga Hudyo. So makikita natin na si Pablo ay lumisan pansamantala. Pero hindi na mahulugan na iniwan ni Pablo yung Thessalonica. Nagpadala po siya ng isang pupunta doon at siya po ay si Timoteo. Ang kagandahan naman, kung tignan niyo sa verse 1 ng unang Thessalonica 2:1, sabi doon, mga kapatid, hindi nawala ng kabuluhan. Amen. Sabi nga po natin, hindi nawala ng kabuluhan. Alin yung hindi nawala ng kabuluhan? Yung pagpunta ni Pablo sa Thessalonica, hindi po ito nawala ng kabuluhan. Kasi pag binasa po natin, marami ang nanumbalik sa Diyos. Yung mga tao na, mga sumasamba sa mga rebulto, yung mga bagay na kanilang prinsipyo, pinaniniwalaan, kumbaga ito nabago. Kumbaga, na-align sa salita ng Diyos. So parang ganun din tayo dito sa DRT. Diba? Nawalan ba ng kabuluhan yung pagpunta po ng mga taga-ginto dito? Nawalan ba ng kabuluhan yung mga pastor na naging kaagapay nyo? Diba? So ibig sabihin, hindi ito nawala ng kabuluhan. At makikita natin, ang sabi doon sa verse 2, na sa kanilang pangangaral, maraming hadlang. Sabi niya natin, maraming hadlang. Di ba sabi doon, sa kabila ng maraming, alam ninyo na hinama kami inalapusta sa Pilipos. Hindi lang sa Thessalonica, kahit sa Pilipos, di ba nakulong na si Pablo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tignan nyo rin, kahit sa Pilipos, mahirap na lugar, pero kahit siya nakakulong, pinadadalan pa rin siya ng tulong. So, kung isipin natin, yung pangangaral ni Pablo ng salita ng Diyos ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Sa kabila ng maraming hadlang. Meron po bang mahadlang? Meron. Alam niyo, sa totoo lang, ang paglilingkod natin, sabi ni Pablo sa Filipos 1:29 yata yun, sabi doon, tayo ay hindi lamang sumampalataya kay Kristo, kung hindi makipagtiis din naman, alang-alang sa Kanya. Sa lahat ng susunod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo dumaan doon sa mga sinasabing mga lubak-lubak na daanan. Yung mga bahagi na para pang napakahirap. Akala natin ang pagiging Kristiyano ay parang smooth. Di ba madalas kinakanta natin mga unang kanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, nagmamahala, pumapalakpak, umaawit. Pero hindi ka napapansin sa paglipas ng panahon na para bang humihigpit ng humihigpit. At totoo yung sabi ng Bible, ang papuntang langit, makipot ang daan. Kasi dinadalisay tayo, dinatapyas tayo. Kaya nga kung hindi malinaw sa atin yung personal na relasyon mo sa Diyos, baka hindi tayo tumagal. Kasi ang pagiging Kristiyano talagang i-deny mo yung sarili mo, talagang totally na isinuko mo na, inalis mo na yung lahat ng basura sa buhay po natin. Kasi kinakailangan maalis yung mga sagabal na ito. Kasi pag hindi naalis yung mga sagabal na ito, paano tayo gagamitin ng Diyos? Paano tayo papasok doon sa ministeryo ng paglilingkod? Kung yung sarili pa lamang natin, para bang hirap na tayo. Kung sa sarili natin, para bang hindi tayo handang magpatapyas. Kung sa sarili pa lamang natin, para bang nasasaktan na tayo, nagiging emotional na tayo.
lahat ng ito talagang pagdadaanan natin. Pero kapag ka talagang isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, naranasan mo yung kanyang kabutihan, walang bagay na hindi mo gagawin para sa Panginoon. Tignan niyo si Pablo, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kung nabubuhay man ako sa aking sarili, ay kay Kristo na, sa kanyang kabutihan. Diba? Sabi niya, I can do all things through Christ. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya, yung inspirasyon na ito yung inspirasyon na hindi galing sa tao. Kasi pag tumingin tayo sa pastor, tumingin tayo sa leader, tumingin niya po kayo sa katabi niyo. Tumingin kayo sa kabila. Tumingin kayo sa akin. Di ba meron perfecto ba tayo? Di ba lahat naman tayo ligwa? Lahat tayo may mga bagay na sablay sa buhay po natin. Kaya nga naikot dun sa Bible, sa Hebreo 12 ba yun? Sabi niya, looking unto Jesus. Di ba? Siya nang kasi. Naalala ko yung isang, sabi doon, may isang pastor na, may isang member na, nakita nyo na sa Facebook, sabi nyo, nagpaalam kay pastor, pastor, aalis na ako. Bakit ka magpapaalam? Bakit ka aalis? Kasi pastor, ganito. Napansin niya yung mga bagay na hindi maganda sa loob ng church. Pwede ba akong mag-request sa'yo? Sige po, pastor, ano po yung? Pwede ba kumuha ka ng tubig? Kunin mo yung baso. Pagkatapos, umikot ka lang. Ngayon, huwag mo ahayaan na yung tubig ay matapon. So, umikot siya. Nakatingin siya doon. Sabi niya, pastor, hindi po natapon yung tubig. So, bakit hindi ikaw natapon yung tubig? Kasi po, nakatingin po ako doon sa tubig para po ingatan ko po. So, ganun din sa buhay natin. Kapag tayo ay nakapokus kay God, nakapokus tayo doon sa layunin na ibinigay sa atin ng Diyos, kahit ano man yung nangyayari sa paligid natin, hindi tayo maapektuhan. Amen po ba? Kasi yung inspirasyon, ito po ay galing sa Diyos. Hindi po ito bagay, hindi tao. Hindi ka pwedeng humugot ng lakas. Bagaman ito ay nagiging kalakasan natin. Pero dumarating ang panahon, may kahinaan din yan. Hindi tayo supernatural. Hindi tayo isang bagay na laging malakas. Amen? Sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo lumalakas. Amen po ba? Sa biyaya ng Diyos, kasi nasumpungan natin yung sikreto ng buhay para hindi tayo manghina, para hindi tayo tumamlay. Di ba mga basic, mga paraan? Pag hindi tayo kumakain, manghihina tayo. Yung mga practical na, yung mga cellphone nga natin, pag nakikita mong naglolobat na chinacharge na natin. Yun yung time na kailangan mong lumuhod. Kailangan mong mag-pray. Kailangan mong umiyak. Kasi nararamdaman mo yung enerhiya mo, yung lakas ng loob mo, humihina na. Pero maliwanag yung sinabi ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, ikalawang Timoteo 1:7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kahinaan ng loob. Hindi tayo binigyan nun. Sino yung nagbibigay ng kahinaan ng loob? Siyempre, alam natin yung kaaway natin. Si Satanas. Pero hindi naman lahat ay galing kay Satanas. Minsan yung sarili natin, tayo yung nagkukulang. Amen po ba? So mahalaga na malaman natin, ano ba yung mga parang pagka nararanasan kong parang naiinis na ako kay sister, naiinis na ako kay pastor. Wala ka ng problema. Normal yun eh. Tao yun. May kahinaan. So ano ang dapat natin gawin? Palakasin natin yung ating loob. Amen po ba? At yung lakas ng loob na ito, hindi natin makukuha sa bagay. Hindi mo makukuha sa cellphone yan, sa magandang bahay. Hindi mo rin makikita yan doon sa kung sino man tao na tinitignan natin. Pero ang sabi dito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob. Sino yung nagbibigay ng lakas ng loob? Ang Diyos. Kaya kapag wala ang Diyos sa buhay natin, mahihirapan tayo. Sabihin nga natin, inhale. Sige nga, inhale tayo. Inhale. Pag inhale lang tayo, ano mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Kinakailangan mag-exhale tayo. Kinakailangan bumuga tayo. Buga. Di ba pagka tayo nangihinaan ng loob, nagpapanik tayo, ano sinasabi mo? Relax. Kalmado ka lang, relax. Inhale. Exhale. Di ba? Lalo
lalo yung iba, pag kukuha ng interview, mag-e-exam. Ayaw ko. Kahit nga yung mga tao na nasa labas pagka nagpapanik sila, nawalan sila ng pamilya, lalo ng panahon ng mga lindol. Sabi nga, namatay yung pamilya mo, nawalan ka ng ari-arian, Panginoon ka humuhugot ng lakas. Sa Diyos. Sila na ang paniniwala nila ay ganun. Lalo higit tayo. Na nasa katotohanan, alam natin yung mga bagay nito. Dapat higit tayo na mas malakas. Nakita ni Pablo yung sikreto ng buhay na kay Kristo. Amen? Kahit ang dami ng pinagandlaman, ano yung mga struggle sa buhay niya. Di ba, naranasan niya yung maguto, naranasan niyang ginawin, naranasan niyang makulong, at kahit siya nakakulong, nakatalikala siya. Di ba? Naranasan niyang matuklaw ng ahas, naranasan niya nandun siya sa barko, nawasan ang barko. Naranasan niya yung mga panlalangin. Pero makikita natin, hindi wala sa kanyang bibig na ayoko nang maglingkod. Kung hindi ang sikreto ng buhay, I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin, na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Ito yung sinasabing divine inspiration. Amen? So, kailangan din ng tao ng buga. Ano yung buga? Yung i-exchange natin. Maraming tao ang nawawalan ngayon ng lakas ng loob, pinanghihinaan. Kaya ka nandito para magbuga ka doon. Bugahan mo yung katabi mo. Sige nga, bugahan nga natin natin katabi natin. O ibang buga yan. Nakakatisod yan. Di ba? Minsan nga sa buga lang. Minsan nga saan ba yun? Sa CR lang, hindi na umating. Yung ba minsan hindi lang nakakamayan. Hindi na umating. Diba yung mga basic, pero normal. Bakit? Kasi hindi pa ganun katatag yung kanilang pagkakilala. Diba kaya nga ang panalangin ni Pablo? Tingnan si Pablo, ang tagal-tagal na. Ilang church na naitayo, yung paglilingkod niya, yung mga himala ng Diyos. Pero sabi niya, isang bagay na aking pinakananais, na makilala ko pa na lubusan ang Diyos. Enough na ba yung natututunan natin sa loob ng church? Di ba? Pagka inisip natin, parang wala pa akong alam. Parang gusto ko pa, Panginoon, maranasan yung pag-ibig mo. Kasi pag hindi tayo nauhaw sa salita ng Diyos, ang mundo natin talagang iba na ngayon. Masyado nang mapanganib. Sabi nga, it is a demonic. Iba na ang lakaran ngayon. Sa kabataan, sa pamilya, sa negosyo, sa gobyerno. Magtataka pa ba tayo? Sabi ng Efesos 5:16. Di ba ang sabi doon? Na samantalahin natin ang pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti. Sino yung kausap ni Pablo? Yung mga matured Christian. Yung mga tao na talagang naintindihan. Yan ay kapitbahay mo. Ba't magagalit ka sa kapitbahay mo? Talagang kapag wala sa Panginoon yan, yun. Sino ngayon ang mag-a-adjust? Siya o tayo? Tayo mag-a-adjust. Di kuhanin mo ang loob. Di ba? Kung meron kang malunggay, minsan, abutin mo. Mabubugahan mo yun. Ano yung buga? Hingahan mo siya. Ano yung hihinga mo? Hindi yung hininga natin. Itong salita ng Diyos. Siyempre tayo yung gagamitin daluyan ng Diyos. Tayo yung magiging channel of blessing para sa kanila. Kaya minsan yung mga sa evangelism, yung mga simpleng pamamaraan. Minsan hindi natin nagagawa. Oo nga pala. Lalo sa kawigang, pag may galit sa iyo ang kapwa, ano sabi doon? Regaluhan mo ng panihid. Wala ang galit. Lalo na kung may dala kang sablilong tusino. May dala kang ayuda. Sa panahon ngayon mahalaga ang salita ng Diyos. Pero hindi agad nila ito ma-accept. Sa amin, sa kainit, kaya lang nag-umpisa yun dahil sa ayuda. Nagsimula kami September. Sabi ng kapatid ko, pagka nakatapos kayo ng December, meron kayong Noche Buena. Hindi ako tagalista. Hindi pa ako pastor noon. Kantua, pag-uwian. Oy, Brother Jimmy, matin ako. Baka, ka. Di ba gano'n naman ang tao? Kaya nang lalaki dyan,
Kasi may nakukuha. At paglipas ng panahon, nagmamature na sila. Yung dating kumuha ng ayuda, ngayon sila na yung nagbibigay ng ayuda. Nagdadala na sila sa church. Kita niyo yun, di ba? Yun yung bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya napakahalaga na meron tayong inspirasyon na galing sa Diyos. Kasi pag hindi tayo inspired, expired tayo. Ano ngayon natin sarili natin? Ako ba, inspired ba ako? Expired na ako. Di ba yung gamot nga, may expiration date. Ano? Lalo yung gamot, ako, malapit na, 2 araw na lang. Ingat na ingat tayo. Bakit kaya yung mga kapatiran natin nawala? Bakit kaya yung ganon? Alam niyo na dahilan. Amen? Baka sa atin na. Kaya mahalaga rin, na sinusuri natin, baka naman iba yung ibinuga natin. Baka naman ibinuga mo, sobrang magkabila ay paling. Amen po ba? Eh pagkain na yung matinat, okay, at saka mo banatan. At least makukuha mo yung, amen. Pero pagka may sugat at hinang-hina, ay napakahirap. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap ang mag-evangelism. Isang kaluluwa lang, ha? Eh, tignan mo naman sa Bible. Isang kaluluwa lang nanay din ang maligtas. Naksalang-sang mga angel na nagkakatuwa. Kaya nga napakahalaga, kaya mahalaga ka. Sabi mo, mahalaga ka. Kaya tayo tinawag ng Diyos para maglingkod, para tayo gamitin ng Diyos. Kaya kailangan natin ng inspirasyon. Sabi natin, kailangan mo ng inspirasyon. Kailangan ko ng inspirasyon. O saan tayo kukuha ng inspirasyon? Sa Diyos. Bibigyan niya tayo. Huwag tayong kukuha ng inspirasyon kahit kamino. Na-expire yun. Ngayon, okay kayo. Paglipas ng yun yung mga BFF, magkano, di ba? Ayun yung magkasabi. Ang asawa na yun. Paglipas ng panahon na yan, kakahiwalay. Kaya lang, bakit sila nananatiling magkasama? Kasi punong-puno sila ng inspirasyon galing sa Diyos. Alin man sa dalawa, yung lalaki, para bang mahina. Eh, yung babae, inspired siya. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Mapagtitiisan ko ba? Amen? Eh, paano basta pagpuno na siya? Deluhod ka ulit. Lord! Yun talagang ano. Kasi kung sa sarili lang natin, may laban tayo, iwanan natin, papalitan natin, marami dyan. Pero hindi tayo doon idinisenyo ng Diyos. Kailangan natin ng lakas ng Diyos. Tayo malakas, bubuga tayo. Amen? Nawa, paglabas natin, buga tayo. Tignan lang natin kung ano ibubuga niyo, ano? Baka M16 yung buga niyo. Baka kaya tayo ninyo, pray, Lord. Ganito, hindi na dumaan. Puliin mo rin yun. Nasa ano rin yun, sa technique lang din. Pag may huwag ko yung gamitan ng ano kaya. Kaya ikaw may sakit, kaya dami mong problema kasi hindi ka na umahatid. Mali. Di ba? Huwag mo munang gagamitan ng malakas stress 8, huwag mo munang gagamitan ng mga ano. Kailangan niya ng lakas, kailangan niya na may taong magko-comfort sa kanya. Pangalawa, para makita natin, sabi dito, ito naman yung paglilingkod na may tamang layunin o motibo. Serving with the right purpose. So tingnan natin sa verse 3. Sabi doon, ang pangangaral namin na hindi batay sa kamalian, sa masamang hangarin, o sa balak na malinlang. Sa halip nangangaral kami bilang mga karapat-dapat nakatiwala ng Diyos sa kanyang magandang balita. Biruin nyo, kanino ipinagkatiwala ang mabuting balita? Sa atin. Hindi nga ito pagkakatiwala doon sa mga hindi mananampalataya. Tayo mga tinawag ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para ilagay sa isang posisyon para tayo gamitin. Kaya meron kasabihan na yung tao ay tumanda na walang pinagkatandaan. Tayo ilang taon na tayo, 13 taon na. So dapat, yung edad natin sumusunod. Amen po ba? Wala nang baby Christian. Pero meron. Wala dito. Doon sa Sarape, marami. Kaya minsan pinapagalitan ako ni Pastor. Alisin mo kay mga duya. Ibig sabihin, mga alagay na talagang gano'n eh. Paano gagawin mo? Diba? Sabi nga ni Pablo, para kaming ama na nagmamahal sa inyo, na ibinigay na namin. Kaya ang paglilingkod natin, kasama yung puso.
ba? Binanggit na yun sa gawa 20:24. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang yung gawa ibinigay sa akin ng Panginoon na ipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ni Kristo. Sinasabi na ni Pablo, magawa lang niya yung kanyang layunin. Kaya nga po sa buhay natin, may mga tao na nangangaral na may masamang motibo kahit sa panahon natin. Ang kapihan niya, sabi niya, alam mo ito, yung kapihan niya, pera-pera. Pero tingnan po natin, kapag ka tayo nangangaral na merong mabuting hangarin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Mananatili yan. Kung meron mang nawawala, may papalit yan. At pangalawa, makikita mo, yung konsensya mo, yung sarili mo, alam mo kung saan ka tumatayo. Alam mo na talagang normal talaga na sa lahat, sa loob ng church, hindi lahat ay mapiplis ka. Pero ang pinakamahalaga, tignan niyo si Pablo, na natili siyang nakatayo kahit na marami pang hadlang. Diba yung kinanta natin, mamaya kakantay natin, yung gantimpala, sabi na, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di papipigil, patuloy na maglilingkod. Tanging mitiin, ikaw ay malugod. Saan ba yung mitiin natin? Okay, malugod ang Diyos. Amen po ba? So ano ang layunin natin? Bakit na kayo narito sa loob ng church? Siyempre, una-una, para sambahin natin ng Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos. Siyempre, pagka tayo nasa loob ng church, nararamdaman natin yung presence ni God. Amen? Yung buga ng Diyos. Yan, kagaya niya, binubugahan tayo. Amen? Palalakasin tayo, encourage tayo, kapatid tayo. At kapag malakas tayo, ibubuga naman natin. I-exhale naman natin, inhale, exhale. So, kinakailangan lagi tayong malakas. Sabi nga natin, kinakailangan kong laging malakas. At sa biyaya ng Diyos, magagawa mo ito. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil may pinag-aralan ka, hindi doon. Yung lakas na galing sa Diyos, ito yung bumubuhay sa atin. Amen po ba? Kaya kita mo, yung buhay natin, kanino ba galing? Di ba, hiningahan tayo ng Diyos? Paano ba nilikha si Adan? Di ba? Hiningahan sa iyo at nagkaroon ng buhay. Kaya, buhay tayo, hindi dahil sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo nabubuhay, kinakailangan naman natin bugahan yung mga kapitbahay natin. Gawa ka ng parang kung ganit sa iyo, pag-pray mo, ano bang gagawin? Napakaikli lang ng mundo. Napakalit lang ng mundo. Di ba? Nasa sarili mo siya. Hindi ka, Lord. Hindi ko siya nakuha sa pagbati. Nginitian ko, inismiran ako. Luto ka ngayon ng di ba, mga simpleng bagay na meron kang, tawag dito, alokbate, o malunga, ano siya. Kung nagkasakit, puntahan na siya. Lalambot din. Yun nga sinasabi natin, walang mainit na tinapay, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Diba? Salita pa ng Diyos. Di ba lahat tayo bunga ng buga? Di ba? Lahat tayo may pumuntang tao. Meron tao na ginamit ng Diyos na ang layunin niya parangalan ng Diyos. So para magparangalan ng Diyos, kinakailangan meron tayong madalang kaluluwa sa Diyos. Tayo po, nasa 13 taon na. Meron na po ba tayong nadala na tao sa harapan ng Panginoon? Kasi ipipresenta natin sa Diyos. Kung ano yung ginawa natin para sa Kanya. Hindi itatanong kung ano natapos mo, ilang bahay ba na ipatayo mo, ilang anak ba ang napag-aral mo. Mahalaga yun. Pero ang titignan ng Diyos, ano yung ginawa naman natin para sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga napakagandang paalala sa atin yung Efeso 2. Tayo naligtas, hindi dahil sa ating pagbuti. Hindi dahil tayo magaling. Hindi dahil sa marami tayong ginawa. Tayo naligtas dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Hindi ito dahil sa sarili nating lakas. Pangatlo, serving with love and compassion. Sabi dito sa verse 8, dahil sa laki ng pagmamahal namin sa inyo, itinalaga na namin ang aming sarili
sa pangangaral, sa magandang balita. Hindi lamang yan, pati ng aming buhay. Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, naniniwala ako, lumalaki yung pagmamahal natin sa kapwa. Hindi po pwede na naglilingkod tayo na hindi natin mahal ang kapwa natin. Ano yung love na ito? Yung love na ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ito yung agape kind of love. Amen po ba? Ito yung pag-ibig na sinasabi, lalo na sa Korinto, napakaraming talento sa unang Korinto chapter 30. Anong oras lang na? So makikita natin na, sabi niya, makapagsalita man ako ng ibang wika, ako na yung maraming talento. Lalo ang mga taga-Korinto na very talented sila. Pero sabi niya, kung wala naman kayong pag-ibig, para lang kayong alingaw-ngaw o batingaw o pompiang na tumataginti. Kaya nga sa unang Korinto 13:13, yung tatlong ito nananatili, ano yun, pag-ibig, ano tawag doon, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Kaya ba natin ibigin yung mga bagay na kinamumuyan natin? Dapat lang. Amen? Magagawa lang natin yan kapag tayo ay nasa presence ni God. Amen? Mag-ano tayo, mag-inhale tayo. Kunti-kunti na lang. Pray God. Para ma-extend ulit. Amen? Hahaba ulit ang PC. Pag hindi tayo nag-inhale, nahihirapan tayo. Kailangan natin ng buga ng Diyos. Kailangan natin ng prayer. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nung isang, yung sa radyo dati, yung sabi doon, sa hardin ng panalangin, si Pastor Proceso Marcelo yata yun. Sabi doon, kung gusto natin lumakas tayo, sabi doon, paligiran natin ang ating mga sarili ng mga bagay na makapagpapalakas sa atin. Kapag hindi tayo napapaligiran ng alam natin, saan tayo umuhugot na lakas? Saan tayo madalas? Ano yung ginagawa natin? Kaya yung mga bagay, kung bakit ka mahina, kung bakit ganyan ka, resulta yan ng mga bagay na ginagawa mo. Amen po ba? Pero kapag ang ginagawa mo ay nagpapalakas ka sa presensya ng Diyos, wow, araw-araw ay napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen? Kahit ano man yung hadlang na dumadaan sa atin, nandun yung love natin, kahit na ayaw sa'yo, galit sa'yo, pero siya, love na love ka. Ako, nasubukan ko yan. Nagalit ako dun dati, no? Ako'y bago-bago. Nagalit ako dun sa asawa ng pastor na naiinis ako. Kasi, na ako, nag-worker na, parang lagi na lang gano'n, parang papahagod na yata ako. Alam niyo, habang nagbabayad ako, nagpe-pray ako, pinagpe-pray ko yung asawa ng pastor namin. Alam niyo, habang pinagpe-pray ko siya, naiba yung umiiyak ako. Sa halip na mainis ako, maasa, naawa ako sa kanya. Amen po ba? Makita niyo, subukan niyo, napaka-effective na ipag-pray na, kahit biblical naman, ipanalangin natin yung mga umuusit sa atin. Yung hatred, yung sama na makita niyo, mababago yung mood ng katawan natin. Ay, Lord, salamat. Lord, salamat. Mapapalitan niya. Amen? Ito yung love. E ano naman yung compassion? Sa compassion, di ba ito yung awa habang? May dalawang klaseng compassion. Yung isa, yung sympathy at saka empathy. Alam nyo na yun. Yung sympathy, nakita mo siya, naawa ka. Naiyak ka. Kawawa naman yung bata. 3 ilong. Hindi naman. Parang naramdaman mo yung feelings. Wala ka namang ginawa. Yung empathy, naramdaman mo, may ginawa. Parehas yun. Para yung Samaritan, yung Good Samaritan, alam mo yun, di ba? Dinagpasan lang. Pero yung Good Samaritan, huminto siya. So nawa, ganun tayo. At lahat na yun, sabi doon, buong kagalakan, ikay ating paglilingkuran. Di ba? Sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya isang araw, sasabihin sa atin ng Panginoon, halika, pumasok ka sa aking kahanan. Amen? Si Pablo, itinuring na niya na parang mga anak niya yung mga pinupuntahan niya. Kasi napamahal na sa kanya. Ganun talaga ang pagiging magulang. At alam niyo po yun. Lalo na po yung mga nanay, yung mga tatay, talagang hindi baling sila na lang ang may sakit. Huwag lang yung kanilang mga anak. Pagiging pastor ay talagang calling po yan. Hindi po ganun kadali.
Pero kapag tinawag ka ng Panginoon, ihahanda ka ng Diyos. Amen? Ako nga, never kong gustong magpastor, nire-reject ko yan. Kahit sinasabi ng dati kong pastor, sabi ko, kasi alam ko yung hirap eh. Responsibilidad. Bit mo, kung may 50 ka, iba-iba ugali niya. Kasi nakita ko yung ginagawa ng pastor natin. Pero dumating yung panahon na nangyari pa sa akin yung isang bagay na hindi inaasahan. Nasaksak ako. Kaya doon ako natauhan, na-alarm ako. Pero hindi lahat ng pagkakataon ganun. Siguro may calling si Lord sa buhay ko. Nung nasaksak ako, doon ko nakita, napakaiksi ng buhay. Sa isang kisap mata. Pero nag-pray ako kay God. At doon ko rin nakita, kahit na ikaw pala yung naglelo, nag-backslide ako noon. Taon na hindi ako umate, wala akong inaatinan. Para ako naghampas lupa, tao, stow away. Alam nyo, pag nandun ka na pala sa peak ng buhay mo, sa Lord ka pa rin. Dalawa yung prayer ko, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa nagawa ko kasalanan. Pangalawa, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Pinagbigyan ako ng Diyos. Kung ako'y namatay noon, nako, maliwanag nandun ako. Pero purihin ng Diyos, year 2000 yun. Ngayon, 2025 na. So, ibig sabihin, 25 years na. Noong pa lang, may plano si Lord para magtayo ng gawain sa kanya, magtayo ng gawain sa kapihan, magtayo ng gawain sa pantubig. Palakpakan natin yung Diyos. Ganun yung habag sa atin ng Diyos. Kaya nga po sa buhay natin, napakasarap na tayo naglilingkod sa Panginoon. Panghuli, at dito na po tayo magtatapos. Sabi doon, serving that bears good fruit. Ito naman yung paglilingkod na may magandang bungang idinulot. Kasi aanin mo yung naglilingkod ka na wala ka nang inaanin, na wala kang, tatamasa. Di ba kahit nga sa Bible, sabi doon ng may-ari, putulin na yung halaman kasi hindi naman nagbubungi. Buti mabait yung Panginoon, sabi doon sa tagapaglingkod, o sige, bibigyan pa ng mga 1 taon. Kapag hindi pa nagbunga, putulin na. So, ano ibig sabihin? Yung paglilingkod natin, dapat nagbubunga. Tignan nyo yung DRT. Tignan nyo yung katabi nyo. Kung hindi yan nabago, kung hindi yan na-born again, kaaway mo yan. Amen po ba? Pero nandito siya, bakit? Kasi yung pangangaral ng salita ng Diyos, merong may ibinunga. Tayo yun. Kung hindi nagtiyaga, kung walang passion, kung walang pag-ibig ang biginto, sinong pupunta dito sa DRT? Pero kayo ang pinakamagandang bunga o resulta na maitatag yung gawain dito. Bunga ng pangangaral, merong sumunod, may naglingkod. Kaya naniniwala ko na hindi enough ito, hindi lang tayo, marami pa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung hamon ng paglilingkod. Amen, na tayo gagamitin ng Diyos. Kabataan ka man, nanay ka man, at huwag natin sabihin, Pastor, may edad na ako. Alam niyo, ang paglilingkod, maraming paraan. May paraan sa pagbibigay, may paraan sa pananalangin, yung kaya pang maglakad at humayo, umakyat. May kanya-kanya tayong role. Kaya nga sabi ni Pablo sa Efeso 4:16 yata o 4:30, kung ang bawat bahagi ng katawan, tayo yung katawan ni Kristo, yung iglesia, kung ang bawat bahagi ng katawan ay gumaganap, sabi natin, gumaganap. Ang bawat bahagi ay lalakas at sisigla. Gusto niyo po ba dumami tayo? Sinong gagawa? Ang giginto? Hindi. Pastor Jimmy? Hindi. Tayo. Amen po ba? Ikaw at ako ay magtutulungan. Lalaki at sisigla. Kung ikaw ay may talento sa instrument, gamitin mo. Mahirap naman na ang pastor pa, ang gitarista, lahat. Bawat isa sa atin gumagaan. Kaya makita natin na ang lahat ng bagay nito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 13, dito tayo magtatapos, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Tignan niyo yun. Sapagkat yung pangangaral namin sa inyo, yung salita ng Diyos, na inyong tinanggap hindi bilang salita ng tao, hindi bilang tunay na salita ng Diyos. Ang tinanggap natin ay ang salita
salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kasi kung ito'y salita lang ng tao, wala kayo dito. Pero ito'y salita ng Diyos. Kung hindi bilang tunay na salita ng Diyos, ito, ang maganda dito. At ang bisa nito, sabihin na natin, at ang bisa nito, makikita sa buhay ninyo. Wow, nakikita. Kaya tayo yung resulta, yung bisa nito nakikita na sa ating buhay ng mga sumasampalataya. Pero doon sa mga hindi sumasampalataya, na nagdadalawang isip, mga bagay na hindi na nagsikap tumayo, walang bisa. Amen? Pero hindi ibig sabihin, hahayaan na lang natin sila. Tayo ngayon yung magtatayo sa kanila. Bubugahan natin. Amen? Huwag yung buga ng apoy ng dragon, ha? Yung iba yung buga na galing sa Diyos. Alam ko na yung buga, di ba? Na may pag-ibig. Amen? May pagmamahal. Nararamdaman nila yun. Di ba? Lalo na kung sasamahan nyo ng konting sitaw. May okra ka dyan. Di ba? Iba yung merong kahit maliit na bagay na, kahit 2 biscuit lang yan. Di ba? Tsaka mo ipag-pray. Nakita mo, nararamdaman, iiyak sila. Lalo na kung may 10 kilong bigas. Hindi masama kung marami tayong blessing. Kaya naman tayo niliga. Galing lahat naman, galing sa Diyos. Amen. The more na tayo mag-share, the more na, wow, napakabuti ng Panginoon. Amen? Palapakan nga natin dito. Tayo ko lahat ay tumayo. At sa pangukasan, sabi doon, sa Mark 10:45, sabi doon, ang Panginoon ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen? Sabihin nga natin, ako'y naparito, ako'y nandito, hindi lang para tagaupo, para maglingkod sa iba. Amen? Pag hindi na natin, katulad ni nanay, ni tatay, hindi na natin sila mag-expect ng ayaw. Asama sila magpe-pray. Kahit nasa bahay sila, Panginoon, dalahin ko po yung aming mga kapatid, ingatan niyo po sila. At sa mga kapatid natin, may mga kaya-kaya. Kaya namang magkaloob. Amen? Magkaloob tayo. Kaya may nagbibigay, may humahayo. Amen? Kaya lahat ng bagay magkakalakip-lakip sa mga taong nagtitiwala at totoong nagmamahal sa Diyos. Samahan niyo po ako sa awit na ito. Tayo po at hayaan po natin na ang Diyos ay patuloy na pumilang sa ating kalangitan. Panginoon, salamat. Hayaan mo po, Diyos, na patuloy kang pumilang sa amin. Maraming maharap sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi mapipigil, patuloy na maglingkod. Tanging kong hinihiling, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit kasusugatan, kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw masunod. Ikaw ang katimbala. Yes, hallelujah.
bakit kami narito. Ang Diyos na siyang tumawag, humirang at pumili sa amin para hindi lang kami tagaupo, tagapakinig, kung hindi tagatupad ng iyong salita. Panginoon, sa umagang ito, alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo ang lahat na nangyayari sa iglesia ito. Walang bagay na nangyayari na hindi mo alam, O Diyos, at hindi ayon sa iyong kapahintulutan. Panginoon, salamat sa biyaya kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nananatili, Panginoon, sa lugar ito. Maaaring marami na sa aming mga kapatid ang nawala, napagod, marahil sa dami ng mga hadlang, mga bagay na naging sagapal sa kanilang paglilingkod. Pero alam ko, Panginoon, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Gagawa at gagawa ka ng paraan para sa mga anak mo na nawalay. At mula sa iglesia ito, Panginoon, bilang mga ambassador of Christ, mga kinatawan ni Kristo, sa iglesia itinatag mo dito sa DRT, ang bawat isang Panginoon ay merong tungkulin o responsibilidad upang ang kanilang buhay, O Diyos, ay magamit mo, Panginoon, ayon sa kanilang mga talento at mga kaloob. Para, Panginoon, marami pang malalakas sa amin. Kaya pang humakbang, kaya pang mag-share, kaya pang mag-visitation. Pero, Panginoon, paano mo namin ito gagawin kung kami nanghihina? Pero maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas. At tulad ng sinabi ni Pablo, magagawa niya ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa amin araw-araw. Panginoon, sa umagang ito ang aking dalangin. Hayaan niyo po, Panginoon, ang hapos-pusin niyo po kami. Marami na pong nangyari. Maaaring kami pagod na, maaaring kami parang nagdadalawang isip. Maaaring yung pananampalataya namin na hindi na kagaya ng dati, O Diyos, na nag-aapoy. Dahil pabago-bago ang panahon, pabago-bago ang sitwasyon ng mga bagay na nakapagpapahina sa amin, pero hindi ito magiging dahilan, O Diyos, para ang aming paglilingkod ay talikuran namin. Lord, marami na po kaming naranasan. Mula pa noon hanggang ngayon, di mo kami iniwan, di pa pinabayaan. Lord, salamat, ipinaglaban mo kami doon sa krus ng Kalbaryo. At pinatunayan mo ito, O Lord, na ikaw ay namatay, O Diyos, upang ang aming bigat ng aming kasalanan, na dapat kami mapunta sa lugar ng pagdurusa, minarapat mo, Panginoon, na ibigay yung buhay mo. Sapagkat ikaw ay naparito sa mundo, O Diyos, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Nagbigay ka ng magandang halimbawa na dapat namin gawin. Marami ng mga heroes of faith sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, na kapag binasa namin, O Lord, yung mga sinaunang mga anak mo, O Diyos, na mga lingkod mo, na mga propeta mo, yung mga apostol, hallelujah, naghihirap sila, nagtiis, nabilanggo, hinagupit, hinati ang kanilang katawan, nagpalaboy-laboy. Hindi nila natanggap yung pangako, hallelujah, pero nanatili silang tapat sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, maaaring yung naranasan nila, hindi pa namin nararanasan. Maaaring yung mga nararanasan namin, napakaliit na bagay pa lang. Pero parang umaatras na kami, parang naduduwag na kami. Mga bagay na minsan, yung mga maliliit na bagay, pinapatulan namin. Dahil alam ng kaaway kung ano yung kahinaan namin. Alam ng kaaway, hahadlangan niya yung pagkakataon
Katulad ni Pablo, nakita niya ang sikreto. Ang sikreto ay na kay Kristo. Yakapin natin si Jesus. Kausapin natin siya. Aminin mo yung sarili mo. I-open mo yung buhay mo. Panginoon, hindi naman ako dating ganito. Maaga pa lang, nasa church na ako. Excited na ako na naglilinis. Excited na ako na nagsishare ng salita mo. Yung mga ka-classmate ko. Yung mga kumari ko, mga kumpari ko, dati sinisharean ko sila. Dati natutuwa ako pag ako'y nagbibigay. Pero ngayon doon, baka bang nawawala na. Nag-iibang ano na ako. Hindi na ako ito. Yung kasalanan ay naghahari na sa buhay ko. At tulad ng sinabi ni Pablo, kahabag-habag ako. Kawawa ako. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, napagtatagumpayan niya ang lahat ng bagay. Lord, sa umagang ito, God, Ikaw ang nakakala ng aming kalagayan. Alam ko ibang hinihiling, Amang, kung hindi yung apoy, yung buga mo, Panginoon, yung anointing mo, Diyos, sa kanilang pagkakaupo, sa kanilang pagkakatayo mula sa unahan hanggang sa dulo. Ama, huwag niyo pong hayaan na uuwi kami, Panginoon, na ganun pa rin ang pakiramdam namin nung kami pumunta rito. At Lord, ang gusto mo, Panginoon, sa umagang ito, palalakasin ka ng Diyos, ibabalik ng Diyos, i-revive ka ng Diyos, sapagat may gagawin ng Diyos sa buhay mo. At lagi po natin tatandaan, anumang bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, hindi pa yan tapos. Nagsisimula pa lang ang laban. Kailangan mo ng lakas na nagmumula sa Diyos. Kailangan mo ng lakas na loob. At tulad ng nasusulat, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kahinaan, kung hindi ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan, ito yung tinatawag na dunamis. The ability to do something. Hallelujah! From ordinary to extraordinary. Kapatid, iba ka na ngayon. Yan ang dahilan kung bakit dinala ka ng Panginoon sa umaga nito. Kung bakit dinala ka sa iglesia nito, meron po tayong misyon. Maraming mapapahamak sa labas. Maaring pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, mga kakilala mo. Kailangan tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Si Pablo ay sinantabi na niya kung ano mang meron siya. Magawa lang niya yung kagustuhan ng Diyos. Sinuko ni Pablo yung kanyang buhay. At sa umagang ito, kapatid, hanggat hindi mo sinusuko yung buhay mo, hanggat hindi mo hinahayaan na si Jesus ang maupo sa puso mo, at hahayaan lang natin siya na mamuna at magkontrol ng buhay mo, magbibigay ng kapahayagan ng Diyos sa iyo. Sa oras na ito, kapatid, meron tayong 2 minuto para mag-pray. Habang ikaw ay nakaupo, nakatayo, pwede mo siyang kausapin. Sabihin natin, Panginoon, narito po ako. Marami kong pagkukulang. Marami kong kapabayaan. Naging busy ako. Napokus ako, Panginoon, sa ibang bagay. Pero nakalimutan ko pala na maraming tao sa labas. Mga dati naming kasama. Lord, hayaan mo. Gamitin mo po ako. At magagawa ko lang ito, Panginoon. Yung lakas ng loob na galing sa'yo na ibinigay mo kay Pablo sa mga lingkod mo, Panginoon. Hanggang sa kanilang kamatayan. Lord, alam kong ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ni Moises. At ikaw rin ang Diyos maging sa panahon ito. Kaya, Panginoon, tinataas ko po ang aking kamay. Hindi na po ako pabata. Mahal di ba sa amin, Lord? Mga bata pa, marami pang magawa. Marami pa mga kabataan. Ito na yung panahon. Hindi pa huli ang lahat. Agayahan natin ang Diyos ay patuloy. Na patuloy na kumilos sa ating buhay. O God, buong kagalakan, O Diyos, na kami maglilingkod sa iyo, Lord. O Rabababashikarabahan niya.
Yes, hallelujah. Oh, salamat o Diyos. Yes, O God. Kahit na nasusugat ka sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man pagkasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang nagtikala. Buong kagalakan. Oh, Jesus. Declare, hallelujah. Receive the power. Receive the anointing. Declare, magdeklara tayo sa umagang ito. Ano man ang danasin ko, sabihin po natin, ano man ang danasin ko, maglilingkod ako sa Diyos. Marami mang hadlang, marami mang sagapan, gusto kong ibigay sa Diyos ang pinakamainam na handog. Handog ng paglilingkod. Panginoon, narito ako. Gamitin niyo po ako para sa aking pamilya, para sa aking kapwa, sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kaibigan. Salamat po, Panginoon. God. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At bago po tayo po, pwede po ba huminga tayo ng malalim? At saka tayo bumuga ng mas maganda. Inhale. Exhale. Diba? Sarap. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po ngayon ay dadako sa gawain ng pagbibigay. Tayo po ay manalangin. O hallelujah. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang galing sa inyo. Habang kami nagbibigay ng aming gapu at handog, inaangkin namin ang inyong salita. Sa 2 Korintos 7 na nagsasabi, ang nagbibigay ay dapat magbigay ng masaya sa kanyang puso dahil iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Naway gamitin ninyo ang aming handog para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at pagpapalago ng inyong gawain. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my
Praise God. Na-bless mo ba tayong lahat? Before natin lang po ang lahat na tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At maaari po ba tayo magsabayan? Aking bang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang kaliyakan, ako maniniwala, ikaw ang pag-asa. Ay kasama ko sa araw na to. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan niyo maghahawakan ko. May panibagong simula. Habang patungo sa pagbagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, aking ang lakas, na ika'y kasama ko sa araw na to. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y paghahawakan ko. May panibagong simula. Praise God! Sige po, ako muna po tayo lahat para po sa ilang announcement. Ngayon, bago po tayo lumako sa pambukas na panalangin, meron lamang po tayong ilang announcement. Una na po niyan mga kapatid, ang ating pong prayer meeting na ginagawa po natin tuwing araw po ng Huwebes, alas 4 po ng